Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Idil Fitr, ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong bansa. Mga manggagawa umalma sa pagkabinbin ng National Minimum Wage Bill. PBBM, pinangunahan ang oath-taking ng KBP Board of Trustees and Standards Authority. Mga PDL at kanilang kapareha, pinagbigkis sa libreng kasalan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ipinagdiriwang sa buong bansa ang Idil Fitr o ang pista sa pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan sa mga Muslim. Nauna nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang regular holiday ang March 20 bilang pakikiisa sa mga kababayan nating Muslim matapos ang kanilang isang buwang debosyon, sakripisyo at pananampalataya. Madalas na iniumpisahan ng mga Muslim ang pagdiriwang ng Eid sa pagpunta sa moske upang magdasal at pagbibigay donasyon bilang charity. Kasunod nito ay ang kanilang pista at pagtitipon, tulad ng pagbisita sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay at pagbibigay rin ng regalo. Ang Idil Fitr ay opisyal na pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan at selebrasyon ng kanilang isang buwang sakripisyo, tulad ng buong araw na hindi pagkain at pag-inom, pagdarasal, pagninilay-nilay at paghingi ng katawaran sa kanilang mga naging kasalanan. Sa ibang balita, umalma ang mga manggagawa sa pagkabinbin ng panukalang National Minimum Wage Bill sa Kongreso sa kabila ng tumitinding pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Nagpahayag si Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na dismayado ang mga manggagawa sa umano'y dead air sa Kamara matapos hindi maisama sa agenda ang panukala bago mag-adjourn ang sesyon. Sila lang ho ata ang naniniwala na normal ang nararanasan natin ngayon. Aniya, hindi sapat ang pansamantalang hakbang tulad ng subsidiya o pagpigil sa taas pasahe kung hindi naman natutugunan ang kakulangan sa kita ng mga manggagawa. Ang presyo ng produktong petrolyo umabot na ng 105, sa iba ay 110. Tumaas na lahat, pamasahe sa jeep, pamasahe sa bus, pamasahe sa tricycle. Tumaas na ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero ang sahod ng mga manggagawa nananatiling mababa. Dagdag pa niya, bunsod nito lalong nahihirapan ang mga pamilya. Sa ilalim ng panukalang batas, layong magpatupad ng isang minimum wage sa buong bansa na unti-unting ipatutupad sa loob ng 3 taon. Dito nakapaloob na sa unang taon, target na mabawasan ang wage gap ng 30%. Susundan ng 35% sa ikalawang taon hanggang sa tuluyang may patupad ang iisang sahod sa ikatlong taon. Kaakibat nito, naniniwala ang mga sektor ng mga manggagawa na makakatulong ito upang maitama ang hindi pantay na sahod sa iba't ibang rehiyon. Kanya ring ibinahagi na sa kasalukuyan malaki pa rin ang agwat ng minimum wage sa Metro Manila kumpara sa ibang bahagi ng bansa, kahit halos pareho lamang ang presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, kanilang iginiit na patuloy nilang isusulong ang pagpasa ng panukala sa muling pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa ating ulat manahon, makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies ang malaking bahagi ng bansa na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Sa Batanes o Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, may mahinang pag-ulan dulot ng amihan, pero wala namang inaasahang matinding epekto.
Sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, posibleng magkakaroon ng biglaang pag-ulan at thunderstorms na maaaring magdulot ng flash floods o landslide. Mananatiling light to moderate ang hangin at bahagyang hanggang katamtaman ng alon sa karagatan, kaya pinapayuhan ang publiko na maging alerto lalo na sa masamang panahon. Susunod sa News Force. PBBM pinangunahan ang oath-taking ng KBP Board of Trustees and Standards Authority. Mga PDL at kanilang kapareha, pinagbigkis sa libreng kasalan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.